Magandang hapon. Nandito tayo para pagnilayan ang binasa natin tungkol sa Transfiguration. Doon sa binasa natin, sinabi na nagbago ang anyo ni Jesus. Naging sobrang liwanag niya na pati yung dalawang lalaki na sinasabi nila na si Moises at saka si Elias, nagliwanag din. May kukwento lang po ako sa inyo. Merong isang anak ng isang sikat na politiko dati na taga Ilocos yan. Napagbintangan siya na nagsunog ng isang bayan, pumatay ng maraming tao. Yun ang allegation, di ba? Hindi naman tayo sigurado doon. Pero nung nakakulong siya, nakita niya, nakilala niya ang liwanag, nakilala niya si Jesus. Nagbago lahat yun. Nag-aral siya, mamayang konti, nagtayo siya ng isang charismatic community na ngayon sikat na sikat. May isa pa, may isang sexy na actress dati. Sikat yon, syempre, lalo na sa kalalakihan. Tapos, mamayang konti, may tawag sa kanyang Panginoon. Nakita niya liwanag. Naging madre. Meron din kami kapitbahay na kami mga bata sa lugar namin dati, wala kami ginawa kundi maglaro, basketball, taguan. Yung mga laro namin, wala pa kami ML nun. Pagdating ng 6:00 ng hapon, tatawagin kami lahat. Kahit ano ginagawa nyo, kailangan sumama kayo sa kanya, pumasok sa bahay nila. Bakit? Kasi tinuturuan niya kami. Nagbibigay siya ng katikismo. Siya nag-lead sa amin para magdasal, pati rosaryo, pati angelus ginagawa namin yan. Tuwing hapon yun, araw-araw, basta nasa labas ka, hindi ka pwedeng hindi pumasok sa bahay nila. Tingnan niyo po yung kwento, no? Yung dalawa, nakakita ng liwanag, nagbago. Yung isa naman po, dahil sa kanya, dahil sa liwanag na nire-reflect niya na galing kay Jesus, yung mga kabataan sa amin, marami ngayon na nagsuserve sa simbahan, may mga ginagawang mga hakbang para makapagturo sa mga anak nila at sa mga tao sa paligid nila. So, ibig sabihin, nagsuserve sila. So, dito, sa binasa natin, si Jesus daw ay nagbago. Nakita nila na nagliwanag. Yung pagbabagong anyo ni Jesus, hindi pareho ng pagbabagong anyo nating mga tao. Tayo mga tao, pagka nagbagong anyo, dahil galing tayo sa masama, pupunta tayo sa mabuti. Pero yung pagbabagong anyo ni Jesus, ito ay hindi pagbabagong anyo mula sa masama, papunta sa mabuti, kundi pagpapakita kung sino talaga siya. Siya ang liwanag, siya ang Diyos. Tandaan po natin na bago to, in-announce ni Jesus na siya ay mamamatay. So, bagsak yung kanilang moral. Pero bago yun, nag-uunahan sila, sinasabi nila, sino greatest sa kanilang lahat. Pero pagkatapos i-announce si Jesus na mamamatay siya, bagsak ang moral nila. So, sinama niya yung tatlo. Sa sobrang tuwa ng tatlo, sabi pa nila, tayo ng burol dito. Anong ibig sabihin nun? Gusto nilang i-immortalize yung pagkakataon na yon na sana hindi magbago. Pero hindi pwede mangyari. Kailangan silang bumaba. Kailangan silang mabuhay ng normal. Tapos tuloy-tuloy yung kanilang pagbabago. Kasi hindi pa naman nila na tatanggap ang banal na spirito nun. So dahan-dahan silang binabago ng ating Panginoon. So ang tawag dito, yung pagbabago, metamorphosis. Yung metamorphosis, yung pagbabago ng isang higad para maging paru-paro later on, may process. Hindi yun bigla. Dadaan ka sa isang proseso na papasok ka sa isang cocoon para maging mamayang konti pagdabas mo, paru-paro ka na. So sana ganun din tayo, no? Kailangan natin magbago. Kailangan natin mag-metamorphose para maging paru-paro din tayo. Pinag-usapan natin ang liwanag. Pag pinag-usapan natin ang liwanag, ito yung nag-uugnay sa sense of sight. Ang sense of sight, para makakita ka, kailangan makakita ng liwanag. Para makita mo yung ganda ng mundo, para makita mo yung kulay na nakikita natin, kailangan mo na liwanag. Para tayo magbagong anyo, para tayo makagawa ng kabutihan, kailangan natin ng liwanag. Kailangan natin makita si Jesus na liwanag. Kasi sabi nga sa 1 John, God is light. Sabi po sa John 8, I am the light of the world, sabi ni Jesus.
So kailangan natin si Jesus para mag-reflect tayo, para tayo magliwanag din, para tayo magbagong anyo din. Pagka nagbagong anyo tayo, yung mga kasama natin, kagaya sa pangatlong kwento ko kanina, na yung babae na nakakita na liwanag, ni-reflect yung liwanag sa iba para tayo din matanggap natin na liwanag ni Jesus. Para tayo din may pagkakataon na magturo, para tayo may pagkakataon na gumawa ng mabuti para sa pagbabago ng mundo. So, kagaya dito sa ginagawa natin sa trabaho natin, lahat tayo, alam ko, mabubuting tao tayo dito. Pakita natin sa ating lahat, sa mga anak natin, ang liwanag ni Jesus. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Tapusin natin ito sa isang glory be. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Hingi tayo ng intercession sa ating Ina Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Maraming salamat sa inyo.